Signs na minamalas ang iyong bahay. Kung makikita mo ito sa tahanan mo or mararamdaman mo, maaaring may inauspicious energies sa loob ng bahay ninyo. Meron ka pong mga cure na po pwedeng ilagay dyan at magke-cleansing ka po. Thorough cleansing po ang kailangan para yung mga energies na maaaring nasa loob ng bahay ninyo ay lumabas. Sapagat ang mga energies po kasi nasa labas talaga sila ng tahanan natin, nasa paligid sila. Ngunit nakakapasok po yan kapag ito ay nadala ninyo ng hindi sinasadya. So may mga oras na dapat sarado ang pintuan ng bahay natin. Ngunit may mga oras naman na po pwede mong buksan ito kung nais mo ng fresh air, pwede naman po. At para din po doon sa mga tahanan na mas maigi sa kanila yung nakabukas ang pinto at bintana, ito na lang ang ilagay mo para hindi sila makapasok. Kasi po, kung minsan kasi yung mga kamalasan sa buhay, minsan nandyan sa tahanan yan, naiipon na sila, mga inauspicious energies na naipon na sa loob, kaya yung nakatira ay minamalas na. So mapapansin ninyo yan kapag napansin ninyo sa tahanan ninyo, ito ang gawin mo para po lumabas sila at hindi na pumasok. So pag-uusapan po natin ngayon tungkol po sa mga senyales na maaaring nagkakaroon na ng mga malas na enerhiya ang bahay ninyo at magdudulot na rin yan ng kamalasan sa inyo. At cure po na po pwede ninyong gawin at cleansing po. Iba po ang cleansing na ginagawa kapag ganito na ang sitwasyon ng bahay ninyo. At po pwede kang maglagay din ng cure na ito para naman hindi sila makapasok. At para po doon sa mga mas gusto nila na palaging bukas ang pinto at bintana nila, maglagay ka nito para po hindi sila pumasok. Kahit nakabukas lang yung pintuan mo, hindi mo ito sinasara, maliban na lang kung gumabi na, maglagay ka nito para po maiwasan na makapasok sila. Sapagkat kumukuha talaga sila ng enerhiya sa mga tao na nasa loob ng tahanan. Kaya't mas ninanais nila na manatili sa loob at dito na nagmumula yung mga kamalasan sa buhay. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Senyales na minamalas ang bahay. Unang-una, crack walls. Ayon sa paniniwala, ang pagbitak-bitak sa dingding ng tahanan ay maaring senyales na mayroong nananahan na inauspicious energies dyan sa bitak. Kaya't kailangan maglagay ka ng cure para maalis sila. Ito po ang mga po pwede ninyong gawin kung mayroong maliliit na crack yung dingding ninyo. Unang-una po, punasan ninyo ng tubig na may asin. Pagka natuyo na, pwede ninyong lagyan niya ng wallpaper o kung ano man ang pwede ninyong itakip para po hindi ma-expose yung crack. At hindi na makabalik kung may naninirahan man or nananahan na inauspicious energies dyan. Sapagkat ang ilan po ang paniniwala nila dahil lamang sa init kaya nabiyak o nagkaroon ng crack ang dingding. Ngunit kung ano man po ang kadahilanan, mas maigi na maglagay ka ng cure para hindi ka malasin. Sunod, dying plants. So karaniwan sa atin meron tayong halaman sa tahanan. Sa loob o sa labas man yan, meron talaga tayong halaman dahil kailangan natin ang enerhiya ng halaman. Umaakit yan ng good luck energies at nagbibigay din yan ng proteksyon para sa atin. Ngunit po, kapag nakakita ka ng halaman mo na unti-unting nalalanta, hindi mo alam kung ano ang nangyari at kung ito naman ay inaalagaan mo, senyalis po yan na may nakapasok na inauspicious energies sa tahanan mo. Kaya't nakita mo sa halaman mo na siya ay unti-unting nalalanta dahil maaaring naa-absorb ng energies ang enerhiya ng halaman.
Kapag nakita mo na gumanyan ang halaman mo, mag-cleansing ka po. So kapag nagke-cleansing sa buong tahanan, pwedeng gumamit ng asin, pwedeng gumamit ng insenso. Sunod, red ants. So karaniwan na po sa mga langgam, lalo na yung kulay pula, na pumapasok ng tahanan yan dahil naghahanap sila ng pagkain or may naaamoy sila na matamis sa loob ng bahay kaya sila pumapasok. Ngunit po, kung wala ka namang asukal na natapon or mga durog-durog na biskwit para pumasok sila sa tahanan mo, may inauspicious energies yan na maaaring dinadala nila papasok. Tingnan mo po kung saan sila nagmula. At doon maglagay ka ng asin. Maglagay ka po ng asin diretso sa kung saan mo nakikita yung red ants. Dahil maaaring pumapasok na sa loob ng tahanan mo ang mga inauspicious energies at magdudulot yan ng kamalasan sa inyo. Sunod, tayo po ay nagnanap ng tanghali. Or kung minsan alas 3 ng hapon natutulog tayo, umiidlip. Kapag nakabukas po ang bintana at pinto ninyo, pumapasok yung enerhiya sa labas at kukuha yan ng lakas sa inyo habang kayo ay natutulog. So isa po yan sa pinaka nagdudulot ng kamalasan dahil yung mga auspicious energies na meron kayo, dadalhin nila yan sa labas, aalisin sa inyo. Kaya kahit anumang sipag, anumang pagtitipid, pag-iipon, gipit pa rin or minamalas pa rin. Ngayon po, may mga tahanan talaga na kinakailangang buksan ang bintana at pinto dahil mainit, maglagay ka nito sa bintana mo. Maglagay ka ng asin sa bintana mo, isabit mo, ilagay mo sa plastic, or kung may lalagyan ka na red pouch, ilagay mo sa gilid. Kung hindi siya po pwedeng isabit sa gitna, sa gilid po. Maging sa pintuan din po magsabit ka sa gilid din. Pwede rin sa doorknob isabit para po hindi makapasok yung mga inauspicious energies dyan sa tahanan mo. Kapag pumasok sila ng isang beses, tutuloy-tuloy na yan. At nagiging dahilan ito ng sudden illness. Biglaang pagkakasakit ng matindi, samantalang wala namang siyang ganon. Maliban na lang po doon sa mga tao na lahi talaga nila yon. Sunod po, tatalakayin natin kung paano kayo maglalagay ng pure at magtotoro cleansing sa tahanan ninyo. Pamamaraan po para po matoro cleansing ang tahanan ninyo gamit ang bigas. So una-una po, pag-usapan muna natin, ang bigas po ay ginagamit bilang pang-cleansing, pang-akit ng good luck energies, o pampaswerte. At kapag ginagamit natin ito bilang cleansing, pwede nating ihagis yan, pwede rin nating ilapag. So depende po sa intensyon o depende sa kung paano natin gagawin, kaya natin hinahagis or inilalapag ang bigas. So dito po, maglalapag tayo ng butil ng bigas sa tahanan natin. 4 na sulok ng tahanan ninyo, maglapag po kayo ng butil ng bigas sa gilid, hindi yan tatanggalin. Huwag ninyong wawalisin. Maliban na lang kung makikitaan ninyo yan ng amag o discoloration. Pero kung hindi siya masisira, walang amag, walang discoloration, hayaan ninyo siya na nasa sahig ninyo, konti lamang po. Butil lamang. Butil lang. Hindi kailangang marami. Butil-butil lang po sa 4 na sulok ng tahanan ninyo. Sapagkat ang bigas po ay po pwedeng ihagis yan, pwede rin ilapag. Depende sa intensyon at sa kung ano ang ginagawa natin. Sunod, bukod sa paglalagay ng butil ng bigas sa 4 na sulok ng tahanan ninyo, maglagay ka ng bigas, maliit na mangkok. Lagyan ninyo ng 1 kutsarang bigas yan at yan ay ilalagay ninyo sa living room ninyo. Ngayon po, kung ang tahanan ninyo ay diretso na, wala kayong living room, ilagay ninyo yan sa kusina ninyo na kung saan hindi siya magagalaw.
Yan ang magsisilbing protection ninyo laban po sa mga spirits o mga inauspicious energies. Ginagamit po ang bigas sa ritual na feed your rice ghost. So ginagamit po yan pangontra sa mga spirits, sa mga negative energies. Hindi lamang po ginagamit ang bigas bilang pampaswerte. Maraming gamit ang bigas, depende sa intensyon ng gagawa. So para maproteksyonan ang tahanan ninyo, maglagay ka niyan sa living room mo. Kung may cabinet ka sa living room mo, ilagay mo sa tagong area na hindi makikita. Hanggat hindi nasisira, hindi aalisin. So kung tatagal man yan ng ilang taon dyan, huwag mo pong alisin. Papalitan po yan, itatapon kapag nasira siya. Sunod po, morning incense. Napakahalaga po ng pagsisindi ng insenso kada umaga. Ngunit po, iba't iba po ang oras, araw, or iba't iba ang gawi ng pagsisindi ng insenso. Depende sa nais ninyo. Ngunit, ang pagsisindi ng insenso sa umaga ay nagdudulot po ng swerte at nagbibigay ng proteksyon para sa atin. Nagiging offering po ang pagsisindi ng insenso sa umaga sa mga spirits of the land. Ito yung mga energy sa paligid natin na nagdudulot ng swerte sa atin. So nagbibigay tayo ng offering sa kanila sa pamamagitan ng insenso para po doon sa good luck energies na naidudulot nila sa atin. So meron po talaga tayo niyan. Ang lahat ng area, ang lahat ng tahanan, may mga spirits of the land po na nag-guide sa atin. Hindi lamang natin ito alam or hindi natin napapansin sapagkat hindi nila alam na nagdudulot po ng swerte pagsisindi ng insenso. At kumukontra po sa mga malas na enerhiya. Kapag nakakaramdam po kayo na parang ang bigat ng tahanan ninyo, parang malamig, araw-arawin niyo po ang pagsisindi ng insenso kada umaga. Lalong-lalo na po kung nagkakaroon kayo ng trial, magsindi po kayo ng insenso kada umaga. Para po kung ano man yung energies na nasa loob ng tahanan ninyo, maalis sila. So pagdating po sa pagsisindi ng insenso, ingatan po ninyo na yung pagsisindihan ninyo ay mahangin, malapit sa bintana, malapit sa pinto para po hindi makulong yung usok sa loob. Mahalaga po na alam ninyo kung paano ninyo gagamitin ang insenso kasi karamihan sa atin, alam natin insenso yan. Alam natin pangakit ng swerte. Kaya lang hindi naman natin alam paano gagamitin. May tamang oras, depende sa nais, kung ano yung nais mo. So kung ano man yung intention mo, may mga oras po na nakalaan para doon. So, para sa atin po, para sa good luck energies at bilang offering na rin at bilang pangontra, umaga natin sisindihan. Pwede ang 1 peraso. Para po makatulong sa inyo, lalo na sa mga tao po na nagkakaroon sila ng trial. Kailangan po i-cleanse ninyo yung tahanan ninyo. Pwede rin gumamit ng asin. Pero kung magkakaroon po kayo ng panahon, bumili po kayo ng insenso, malaki ang maitutulong sa inyo niyan dahil mas matindi ang insenso pagdating sa mga inauspicious energies na nagkalat sa labas ng tahanan natin. Mas maigi ang insenso kasi malawak ang naaabot nito, kayang umakit ng good luck energies at pwede na rin itong offering sa mga spirits of the land para po sa mga prosperity na naibibigay nila sa atin. So meron po talagang mga spirits of the land na nagdudulot ng swerte sa mga taong nakatira sa area na yan. Kaya nga po nagsisindi ng insenso sa araw-araw, kada umaga po. Magsisindi po tayo ng insenso araw-araw, isa lang po. Mura lang naman po ang insenso. Malaki ang maitutulong nito sa inyo. Maraming salamat po sa panonood.